For today's video mga kaulam ay tuturuan ko kayo kung paano gumawa nitong aking napakasarap na bagoong dilis. Kitang-kita naman ninyo mga kaulam. Talagang ayan ay napakahalimuyak ang amoy. Sa ating Pinoy, yan ay mabangong mabango at masarap iulam. Sa aking asawa, ayaw na ayaw naman talaga niya ng amoy. So ito na. Hello mga kaulam, tayo ay magbabagoong nga ng 3 kilong dilis, pero bago natin ito gawing bagoong ay lilinisin muna natin. Tanggalin natin yung mga malalaking isda kagaya niyan. Kailangan natin itong linisin mga kaulam dahil ito ay mayroong itong yung mga seaweeds, yung mga ganyan. Tatanggalin din natin yung mga malalaking isda dahil kagaya nga ng tamban na iyon, mahirap yun kasama sa pagbabagoong dahil makaliskis. Pag makaliskis mga kaulam, hindi maganda ang bagoong. Tapos kapag may tamban, ang bagoong nagiging matubig. So tatanggalan din natin ito ng mga kaunti-kaunting buhangin, ganyan. Siguro 3 hanggang 4 na beses ko itong hinugasan na para matanggal ang mga dumi-dumi. Kung makikita ninyo, ang ilalim niyan ay yan. Ganyan ang unang hugas. Hindi naman yan mga kaulam dumi, kundi yan ay kulay talaga ng dilis kapag hinuhugasan natin. Yung mga dugo-dugo, yan, nandyan. Para sigurado lang natin mga kaulam na malinis ang ating bagoong. Ganyan ang ating ginagawa. Makailang beses nating lilinisin mga kaulam. Tatanggalan ng mga anik-anik. Mas maganda ang bagoong mga kaulam kapag ito'y malinis talaga ang pagkakagawa. Kaya hindi natin talaga sigurado mga kaulam yung bagoong na nabibili natin sa supermarket. Kung paano ba nila yun nilinis, kung paano ba nila yun ginawa. Kaya mga kaulam, ako talaga nagawa ng aking sariling bagoong at saka kami sa Batangas mga kaulam. Ito talaga ang aming negosyo nung araw. Ito talaga ang mga ginagawa namin noong unang panahon. Kaya natuto ako mga kaulam gumawa ng bagoong. So tingnan ninyo, iba na ang kulay. Malinaw na kaagad ang kulay sa pangalawang hugas. Minsan mga kaulam, may nabibili ako na dilis dito na sobrang daming buhangin. Sabi ng magtitinda, kapag daw ganon, yung mababaw lang daw ang pinanghulihan ng dilis, kaya mabuhangin. Kapag ang dilis nasa mababaw lamang na parte ng dagat at hinuli siya ng lambat, yung net, mabuhangin daw talaga iyon. Pero kapag ang dilis daw ay nasa malalim na parte ng dagat, hindi daw yun masyadong mabuhangin kapag hinuhuli. Ako naman sinisigurado ko na talagang natanggal ko ang mga buhangin. Sinisigurado ko na walang kasamang mga gayon. Dahil syempre mga kaulam, ibebenta natin ito, kailangan malinis ang kanilang kakainin. Dahil pag ako'y nabili ng ganito, yun talaga din ang kauna-unahan kong nasa isip. Ito kaya gay hinugasan, ito kaya gay pinadaan sa proseso na malinis. So ayan mga kaulam, kapag ganyan pwede na. Dahil kahit naman anong hugas ang gawin niyo, ganyan pa rin ang lalabas dahil sa mga dugo-dugo ng dilis. So ito nga, dahil hindi ko makita talaga yung aking measuring cup, itong mangkok na ito ang ating gagamitin. Ang ating sukat dito is 3:1, 3 takal ng dilis, 1 takal ng asin. 6 na takal ako dito mga kaulam ng dilis, kaya 2 takal ng asin ang aking inilagay. Ay, awan ko baga kung saan ko na ilagay talaga naman yung aking ginagamit na takalan ng ating dilis kapag nagawa ako ng bagoong. Ako talaga ganito mga kaulam. Minsan ang asawa ko mga kaulam ang nagliligpit, kaya minsan kadalasan ay hindi ko makita kung saan niya inilalagay. Minsan ang ginagawa niya kapag may malaki-malaki kaming Tupperware, doon niya inilalagay lahat yung mga maliliit na anik-anik, yung mga maliliit kong gamit sa kusina. Kaya ang nangyayari, pag aking hinahanap, hindi ko na makita dahil, Diyos ko, kung saan-saan niya ay tinatago. Ay, ewan ko kung siguro siya na naman ang nagtago kung nasa saan. Dahil matagal nga naman ako hindi gumawa ng bagoong. Kaya hindi ko ginagamit. Siguro nakita ng asawa ko na nakatinggalaan. Kaya siguro inilagay niya sa isang lalagyan. Minsan naman mga kaulam, doon niya inilalagay sa mataas na mataas. Hindi ko naman abot. 1 kilo muna ang aking binili. Pero ang dami ng dilis kanina sa palengke. Ang gagawin ko, siguro one of these days, papunta ulit ako ng palengke. Bibili ulit ako ng mga siguro 7 kilos para masakto kong 10 kilo ang aking bagoong at 10 kilo ang aking maiibenta. Aray na nga yung ating asin na ilalagay. So, binuksan na natin para matakal natin. 6 na takal ang ating dilis. So, 2 takal lamang na asin ang ating ilalagay mga kaulam. Tapos, ang ginagawa ko mga kaulam, yung takalan hindi ko masyadong pinupuno. Ganyan lang. Kung ang dilis ay punong-puno, ang takalan hindi masyadong punong-puno para ang ating bagoong mga kaulam ay hindi sobrang alat. So, 2 ang ating ilalagay na
takal. Dahil 3:1 ang takal ng ating bagoong. Tapos itong natira mga kaulam, ilalagay ko na lamang sa garapon para sa susunod kong pagbabagoong mga kaulam ay dadagdagan ko na lamang. Hahaluin natin ito mga kaulam para yung mag-ano ang lasa ng bagoong, magpantay-pantay. Hindi yung may maalat, mayroong hindi. Tapos ayun mga kaulam, sa bagay naman mga kaulam, araw-araw ay hahaluin. Kailangan yan araw-araw ay hahaluin ninyo dahil para madaling madurog ang dilis. Pero may mga suki ako mga kaulam na ayaw nila na yung dilis ay durog dahil kinakain daw talaga nila yan ng buo. Pinakamarami ko talaga mga kaulam suki dito, mga Bisaya, ang tawag nila ay ginamos. Halos 90% ng aking ano dito ay Bisaya. Tapos ang 10% ay Ilocano dahil mahilig din talaga ang mga Ilocano mga kaulam sa bagoong na ganyan inilalagay nila sa pakbit. Ako naman mga kaulam, simula nung ako ay umidad na nga, iwas na akong kumain ng bagoong. Kahit nung bata pa ako, ito ay super favorite ko talaga. Kinamay ko na mga kaulam para makuha kong lahat yung dilis at malagyan lahat ng asin. Ganyan, malinis naman ang kamay ko at kanina pa akong hugas ng hugas. Simula pa nung ako ay naghugas ng aking mga biniling isda. So ganyan mga kaulam. Tapos ang ginawa ko, tatakpan ko iyan ng malinis na plastic mga kaulam, ganyan. Bakit may plastic? Para hindi mapasok ng kahit na anong kulisap, para walang makapasok na kahit na anong dumi. Tapos tsaka ko pa ilalagay yung pinakatakip na ganyan. Araw-araw yan mga kaulam hahaluin ko para bumango at para madurog agad ang ating dilis at para unang-una matunaw din ang asin niya. So ayan mga kaulam, okay na.